Okay, katulad ng sabi ko, mag-share ako sa inyo ng mga nalalaman ko about Forex. Mag-start tayo sa basic like candlesticks, support and resistance, trends, chart patterns, ano pa ba, market structure. Some traders underestimate these basics. Yung iba, ini-ignore nila, especially yung mga beginners ngayon. Nagja-jump agad sila sa strategies or indicators without understanding the market. Huwag niyong i-ignore ang basic kasi yan yung magiging foundation nyo to be a successful trader. Kapag natutunan nyo ang price action plus nakita nyo yung strategy na para sa inyo, any market kayang-kaya nyo nang i-trade. Kahit gold, BTC, NAS, Forex, kahit mag-scalping kayo, day trade, swing trade, kayang-kaya nyo na yon. Okay, so simulan natin sa candlesticks. Ito yung nakikita nyo sa chart, red and green candlesticks. Ito yung tinatawag na body, ito yung wick or tail or shadow na tinatawag. Actually, maraming candlestick patterns, iba-iba yung tawag nila. Meron kayong maririnig na hammer, inverted hammer, shooting star, morning star, spinning top. So, madami yan. Hindi nyo na sila kailangang i-memorize. Kahit ako, hindi ko sila memorize lahat. Ang importante sa akin, kung saan nagko-close ang candle. Okay, so merong different time frames. Ito yon 5 minutes, 15, 1 hour, daily, weekly, may monthly din. Kapag nasa 5-minute time frame ka, yung candle, na-form yan in a span of 5 minutes. Ito yung duration niya, di ba gumagalaw yan? Kapag nag-zero yan, makuklose yung candle, then magpo-form ng bago. Kung saan mag-close ang candle, yun ang tinitingnan ko. So, ganito siya. Kapag ang candle nagkaroon ng wick or tail sa taas, ibig sabihin merong selling pressure. Ganito yan. Tumataas yung candle, di ba? Pinupush siya ng buyer. Then, biglang bumagsak kasi pinush down ng seller. Kaya nagkaroon ng mahabang tail sa taas. So, kapag may mahabang tail sa taas and small body, merong selling pressure. Kapag ang candle naman nagkaroon ng wick sa baba, it means in control naman ng buyer. Yung candle bumababa, ibig sabihin, sellers tried to push the price down. Kaya lang, biglang tumaas, ibig sabihin, pinush siya pataas ng buyers. So, merong buying pressure. Kapag naman ang body niya nasa gitna, ito yung doji na tinatawag, then it means undecided ang market. Walang in control na buyer and seller. So, ganyan ang galaw ng candlesticks, kaya para sa akin, importante ang closing price ng candle, especially yung mga nag-i-scalping. Ako, nag-i-scalp ako madalas sa BTC, malaking bagay sa akin yung candlesticks kapag nag-i-scalping ako. Nagde-day trade din ako, nagsuswing trade, depende kung saang time frame ako makakita ng trading setup. Last week, nasa BTC market ako, pakita ko sa inyo yung trades ko kung paano ako mag-scalp. Resistance, then naging support. Paano ko nakuha tong yellow na to? Sa 1 hour yan. Itong candle na maliit na to, minark ko yan. Then, since nasa 1 hour tayo, yung tail lang ang kinuha ko. Kapag tinignan mo yan sa 5-minute time frame, yan siya. So, itong candlestick na to, may tail sa baba. Ibig sabihin, bumaba yan, pero pinush ng buyers pataas. Kaya nagka-tail. So, may buying pressure. Same yung next candle, may tail din, big body na green, pinush ng buyers yung price. So, nag-enter ako dito, bumaba pero hindi inabot yung stop loss ko, tumaas ulit. Then, nagre-react yung price pababa. Tinignan ko yan sa 1-minute time frame, nag-red, then nag-out na ako agad. So, ganyan ako mag-scalp sa BTC. Kahit hindi pa naabot yung take profit ko, nag-out na ako agad. Nagre-react na ako agad sa price. Then, bumalik ulit dito. Actually, itong candle na to, sobrang bilis to. Kaya, pumunta ko ng 1-minute time frame. Then, ito, malaking green candle. So, ready na ako mag-buy. Inintay ko lang yung next candle. Then, nag-enter ako nung nilagpasan niya tong maliit na candle na to. Then, pagdating dito, nagkaroon na naman ng down movement. So, nag-out na ako dyan. Then, full-bodied candle ulit, pinush pataas sa mga buyers, nag-enter ako, then dito, nag-dodgy siya, so, kinlose ko na siya ulit dyan. Then, ito, buyers, nag-enter na ako dyan, then kinlose ko siya dito. Then, ito, support, binrake, long red candle, nag-enter ako dyan, tinarget ko tong low, na-hit niya naman yung, yung TP ko.
Pakita ko sa inyo yung history ng trades ko. Bali, Vantage yung gamit kong broker ngayon. Broker's link nasa bio ko. So, ito yon, nag-deposit ako ng $100. So, ayan, successful. Yung iba failed kasi namimili ako ng deposit option if anong gagamitin ko. Then, binabak ko lang, namimili ako ng iba. So, nare-record siya as failed deposit. Hindi dahil mahirap mag-deposit. Actually, sobrang bilis lang ng deposit and withdrawal nila. Wala pang 24 hours, nare-receive ko na agad yung winidraw ko. So, yan, nag-deposit ako ng $100. Then, ito yung withdrawals ko. $500 yung total niyan. Then, may natira ako na $200. Yan yung pang trade ko next week naman. So, yung $100 ko, naging $700 in 1 week. Malit lang naman yung nire-risk ko, $40, $50, mga ganyan. So, that's how you grow your small account. Hindi nyo kailangan mag-deposit ng malaki agad to succeed. Risk is smart. Mag-withdraw kayo ng profits. Then, magtira lang kayo for your next trades. That's how accounts grow safely. Especially sa mga beginners. I-share ko din sa inyo to. Siya naman, yung 100 niya, naging 600 BTC din. Nag-i-scalping din siya. Student ko to sa binary option sa Olim Trade. Sa mga nagtatanong sa akin, magtuturo pa rin ba ako sa Olim Trade ng strategies? Yes, magtuturo pa rin ako. Wait lang kayo. So yan, each candlesticks represents price movements. Hindi yan basta decoration lang sa chart. Candlesticks are the foundation of price action. So, isa yan sa magbibigay sa atin ng potential entries. Of course, candlesticks alone are not enough. Kailangan natin ng other factors like support and resistance, trends, and market structure na pag-uusapan naman natin sa next video ko.